Sons of God. Okay? You become sons of God or children of God. Nganong children of God man? Kaya isa naman ang Son of God, si Jesus. Pero kita, pwede na mahimong children of God when we receive and believe the Lord Jesus Christ. O kung mahimong na kang anak sa Ginoo, di na din na mawala ang kanang relationship. But when we disobey, when we fail sa atong Christian life, unsa ang maguba? Atong fellowship sa Ginoo. Parehas sa diha sa family. Kung ikaw makasala ka sa imong papa, bisan pag moingon na imong papa sa iyang kalagot, di na anak. Pero nawala imong pagkaanak. Wala, anak gatong kaniya. Pero unsa ang naguba sa inyo, ang inyong fellowship. Pwede nga naa ka diya sa balay, pero di nagatingog sa imong papa. Batik kayo. Pwede inana mahitabo sa itong kinabuhi. Yes, tuwas na ta. Pero wala na kay kalipay mo simba, wala na kay kalipay mo ampo. Gapalayo na ka sa presensya sa mga Christians or mga gatherings na parehas amin. Di na kaganahan. Kaya nga na kay aparaso si Ginoo. Batingon ng Bible, your fellowship can be restored. Mo ni ang hitabo kan Peter. First niya na-encounter kay Jesus, nakaila siya kay Jesus as Messiah, nakaila siya kay Jesus as Savior. O sa ato din nakaila na ba ka kay Jesus as your Lord and personal Savior? Sa nakaila kay Jesus as your Lord and personal Savior, say amen daw? Amen! Okay, hinaudun ta, matanan na. Kay sayang lang inyong pag-apil o kam kung wala kay personal relationship kay Jesus. So para ni sa mga naanay personal relationship kay Jesus, when we sin, ang atong broken fellowship, ang atong kalipay sa atong salvation can be restored. Bisan pag unsa na nato kalayo sa Ginoo, unsa ang possible na mahitabo o unsa ang possible na failure sa usa ka Kristohanon. Atong i-base sa life ni Peter. Si Peter iyang gidinay si Jesus. Sa unsa pa pamaagi ma-deny nato si Jesus? Ha? Sala. Himo kag sala. Makahimo kag sala nga known sin, usahay kining sala pud nga kabalo ang uban, usahay maulaw din ta. And tinuod, maulaw mo kita tinuod. Immorality, pwede po nga patay ng tao. Kay sige panggilapot, sige nagpuyo ka ta. Bisan man sa sala. Usahay mo ato ka sa simbahan, manikamot ang takag paduol sa Ginoo, pero nailhan naman ang imuhang pagkatao, murag nawan na magkagana. Pero ma-restore ba ang kalipay sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Yes or no? Yes. Ma-restore. One step yun ang Ginoo. Kung mag-repent na sa iya balik. As a Christian na, as anak na sa Ginoo. Kung sa iyang saan sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful to forgive us. If we confess our sins, the word if is conditional. So naatay responsibilidad. Nga mo, mangayag kita, i-confess yun nato sa Ginoo. Wala kayo sa niingon nga, kanang mangayag kita forgiveness. As anak sa Ginoo, isulti na niya sa mga anak sa Ginoo ni Apostle John, na i-confess lang, isulti. Lord, ganina, kapanaway na ko. Ganina. Kaya nakulot na ang buwan. Murang ni Rayat, nagulong tinanggol. Anyway, siga na. Siga naman. Anyway, padayon ta. Usahay.
Usahay mawadaan kita kalipay diya sa pag-alagad sa Ginoo. Nanaway yung dapat, nako ba diya? Di na pa. Kining disciple ni Jesus na grabe ka iso, grabe ka init diya sa Ginoo. Na fail siya o dako pag yung kaya yung failure kay iyang gidinay si Jesus sa kadtog yun unta na time. Of course, gipropesiya na mahitabo gito, pero kung anong tanawon ba ang pag-sympathize nimo sa imuhang teacher, imuhang rabbi, imuhang ginasunod, mao gid unta tong panahon na mamuhunong ka dito pag nimo siya gibiyaan. Murag mao na ang natabo kang Peter. Dako kay nga atraso niya sa Ginoo. Dako kay nga atraso niya kay Jesus. Nakapalayo gid siya din na kay Jesus. Batong atong tan-awon ang life ni Peter sa panahon nag-restore siya sa Ginoo nga ang sulti sa Ginoo sa iya hadat, upon this rock I will build my church. Siya ang nahimong nag-una sa Book of Acts, na siya ang nahimong nag-una na nagwali sa daghan kay ng mga tao, labi na gyud sa Jerusalem. Right? So si Peter, being a natural born leader, became the spokesman for the 12 disciples. Si Peter pod ang first nga nag-confess that Jesus as the Christ, the Son of the living God, sa Matthew chapter 16 verse 16 to 17. And also Peter appears siya sa inner circle of the disciples of Jesus. Si kauban kang James and John. Gani silang tulo naa sila sa panahon nga gibanhaw ang daughter ni Jairus. Okay, sa Mark chapter 5 verse 37. And when Jesus was transfigured on the mountain sa Matthew 17:1, si Peter and John gihatagan po silang special task, assignment, preparing the final Passover meal. Katong dito na din sunod nga pangitabo nga gidakop na din si Jesus in Luke chapter 22 verse 8. And it was Peter who left the boat to walk on water padulong kay Jesus. Pero later na naunlod lang siya, pero walay sama nga disciple nga nagpaling-aling diretso ba. Grabe yung punto yung pagtuo. Galing kay na-disturb lang. Pero wala yung disciple nga nangisog, namutikang sa tubig aron bulakaw. Only Peter ang na-record sa Bible. And it was Peter who drew his sword and attacked the servant of the high priest. Isa itong natanggalan o dalunggan si Judas Malchus. And it was Peter who boasted that he would never forsake the Lord Jesus Christ. Walay si Vicente Pinsa na nagsulti. Murang yung sulti ba, Lord, over my dead body, walay maka kuan nimo, walay makatandog nimo. So, katong panahon na, di gibugka, kung kulang-kulang ng isulti, gibugka makasulti ato. Pero nakasulti si Peter. But when Peter's word gitistingan, later, he denied Jesus 3 times. Matthew chapter 26, verse 70-74. Muna na ito. So, as Christian, natay mga failure sa kinabuhi. Wala akong kabalo sa pinaka-failure ninyo sa inyong kinabuhi. Maybe na ay pipila sa ato din nga niabot or muabot sa point sa inyong kinabuhi na makahimo mong atraso sa Ginoo, makahimo mo nga Lord, di na magigkupuidian nga mapuslan nimo sa imong buluhaton. Especially kung naana kay ministry nga giatinan sa church. Maybe katudlo na kag mga bata. Maybe ka-lead na ka as worship leader. Nanagid kay pulos sa
buluhaton sa Ginoo. Bantay kay transit na ka sa target ni Satan. Kaya kung wala kay pulo sa church, murag, di na kayo ni nato targeton. Ngayon nung na Satan nga, mamaaro ni nato. Okay ni. Pero kung time gani, gagamiton na ka sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo kung naay mga pagsulay. Kaya gigamit yung ganyan. Ginagamit yung sa Ginoo. Pero kung maabot man na nga panahon, labi na yun, nga kung mabungkag ka sa imuhang kinabuhi, pangayag yung tabang sa Ginoo. Labi na yun kung mabungkag ka diha sa paghimo o salaod o sala sa Ginoo. Balik yun sa Ginoo. Wala tayo na choice. Balik yun sa Ginoo. Unsa tong choice? Balik sa Ginoo. Restoration of our broken relationship with God sa atong salvation, and restoration of our broken fellowship with God. And lastly, continuation of your commitment to God. So kung na-restore na imong relationship sa Ginoo, nahimo na kang Christian, o reality yun sa Christian life, nga na'y panahon nga bati ang atong fellowship sa Ginoo. Mawalan pagkalipay, pag-ampo, malagad sa Ginoo, pag-participate sa church, pag-appeal sa parehas aning nga mga fellowship. Balik ka sa Ginoo, kaya restore yun kanya balik. Kung, if you confess your sins. And there, I believe na some of you and some of us na natay commitment sa Ginoo to follow sa iya. Continue, padayon. Sabi ninyo si Apostle Peter, nagpadayon siya sa iya pagpagamit sa Ginoo. So, say word, sa number 3, padayon. Ayaw bunong. Isang biyak na kayo yung score. Ayaw bunong, padayon. Bahalag mo yung unang naskila. So, hindi na ay. Padayon lang. Mintras na apay panahon. Kung ang atong panahon, dari sa kalibutan, mintras, buhi, pata. Mintras, wala pag-ibawi sa Ginoo ang hinulaman yung kinabuhi. Pagpagamit ka sa Ginoo. Labi na yun kita ng mga batanon. Isang kining mga gagmay, nga nalinig ka ron. Elementary, sa imong grado. Padayon diha sa Ginoo. Maybe, maglisod gapog ka, sabot sa mga wali. Imo ang nasabtan lang na, pastor, nagtindog diha. Kaning mga gagmay, o bisan kining mga college, sa high school. Padayon lang diha sa Ginoo. If you committed diha sa Ginoo, if you commit yourself diha sa Ginoo, madayon na yun. Kung naipos, makahinamdom kang balik, madayon sa Ginoo. Kung gilaayan ka, masig mabot ang panahon, naay mga barkada na rin, no? Naay mga barkada. Nga naadin ikaw, naay mga amigo na rin, magpuyog sa kap, taas na pumot. What if, ikaw na lang isa mo apil, yung mga barkada, wala na. Apil, gyapon ka. Musimba, gyapon ka. Simba, gyapon. Kung nag-decide ka mag-follow kay Jesus, ingon ang kanta gani, though no one join me, still I will follow. Basin di ay, kay wala ka ni undang, mubalik punto sila. Nagrabi si Kuya, nagpadayon gapon. Kasi wala na niya, balik na lang kukuha niya. You can be a blessing. Total commitment to God means that Jesus is our sole authority, guiding light, and our accurate compass. We are broken sometimes outside of the will of God. Naay brokenness nato sa mga kinabuhi o pangalagad sa Ginoo. Pero ang problema, kanang mura bang akong gusto ma-point din nga masabtan nato.
kanang eskwela ka. Eskwela kintahay ka, aning eskwelahan. Dayon ay nahitabo sa imo nga dili maayo. Unya, oras sa ting klase. Manubag ba ang eskwelahan sa imo? Nya naka dito sa naka sa plaza dito ka na disgrasya. Nya ting klase. Manubag ba ang eskwelahan? Dili. Dili ko sa plaza. Gawas lang og nahitabo ang dili maayo sa imo naka sa eskwelahan class hours. Usahay na ay mga panghitabo sa atong kinabuhi outside sa kabubuton sa Ginoo. Ang mga makarelate siguro ni mga dagko na ani nga ni modesting na bisyo. Wala mo kailang yun ninyo, no? Sayon yung ka, Kristohanan yung ka. Then kuyog ka sa mga binuang at trabaho. Kailagi, matanong bata. Buhat ng binuang, inom, sigarilyo, drugs, dili naman na bago sa karon nga generation. Unya diha na ay naitabo nga dili maayo sa imong kinabuhi. Unya naguba ang imong pagbatik. Diha ka nabungkad. Samot ka kalaay. Unya kabalog yung ka Kristohanon ka. Mo na ilisod ug bugat kay mapagbalik sa Ginoo. And sometimes, bisan og nangalagad ka pag-ayo sa ginanikamot ka ba? Halos imong naong na pero sa simbahan. Lagi ako'y panahon na mabungkad ka. Pero nakanindot lang, hinaa ka diha sa kabubuton sa Ginoo. Pero bisan asaan ng duha, basta kay sayod ka nga ikaw Kristohanon, unsa lang sulod sa Ginoo, balik sa Ginoo. Kung nabungkag ka tungod sa imong sala, confess. Kung nabungkag ka tungod kay trials, kasay kabalog ka sa imong kaugalingon ba, Lord, trials na gid ni. Wa gyapon tayo lain choice. Mangayog tabang sa Ginoo. On the life of the Apostle Peter, nabungkag siya inside and outside sa kabubuton sa Ginoo. Pero sa gidil siya sa Ginoo in John chapter 21. 3 times, gipamatan na siya, no? Do you love me more than this? And 3 times is very significant sa life ni Peter. Kung gusto sa Ginoo, I believe, ni Jesus, na makadumdum si Peter, anak. And in Acts chapter 10, unsa po ang dealing sa Ginoo sa iya dinha. Katong gipakita sa vision sa Ginoo, pananawon, murag na lang kita pananawon karon. Pananawon, no, nga naay carpet nga hinigtan in 4 corners, nya naay unclean nga mga animals, giingnan si Peter, gikan siya nag-fasting, gutom kay siya, giingnan siya na naitingog nga nagsulti, nga ihaw og karon. Pero yun si Peter nga sabot na siya nga, tingong dito sa Ginoo. Lord, wag mo mang kumihungit o hugaw sa akong baba. Kaya balaod man to sa mga Jews na dili ko dapat kanto. 3 times isultihan siya. Kaya pala yun siya ni Tuman sa tingog sa Ginoo. Kung gusto mo na mong point nga i-lay down sa atong taliwala karon. Naay area sa atong kinabuhi makahinduman kas Ginoo. Naadi day ka mabalik na ko kini makahilak gyud ka pahinduman. Kaya tanan ko mabalik sa Ginoo. Sa tanan nga strength ni Peter, napod siya several failings in his life. And still, the Lord who chose him continued to mold him into exactly who He intended Peter to be. Kung si Peter hangtod karon, nag-strengthen sa ako na mupadayon. Sabi ninyo na i-time ko sa aking kinabuhi.
as a Christian and as a pastor, kaingon ko sa akong kinabuhi nga Lord, murag di naman ko bagay na yung trabahoan. Dili na ko bagay mga lagad nimo. Di na ko bagay mo wali. Di na ko bagay mo muhimo sa imong buluhaton. Bata sa ilog ba? Sa grasya sa Ginoo. Sa ilog ba? Sa 1 John 1:9. Nga dili din siya lisensya kung magpakasala. Kini din 1 John 1:9 is one way nga mabalik ang atong katamis sa pagpangalagad sa Ginoo. Then it is by the grace of God na karon tinlo ko sa inyong tiwala. So unsay hugot ninyo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo? Mabot ang failure sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Because God has a power to restore you sa pagpangalagad diha sa iya. And one thing, lastly, dili gyud na imong problema ang Ginoo. Every time nga mawadan kay kalipay, usahay kay naay mga Christian nga musulti nga, Lord, unsa man Lord? Murag gabasol sa Ginoo ba? Evaluate daw imong kaugalingon. Nganong inana ka karon? Usahay gabasol kita sa tong papa, paano man eh? Pero gibalik tanan sa papa, giltian kami daw ka na inani, inana. So, inanaman para makaambot ha. So, one thing, balik sa Ginoo. Kung ma-fail ka, balik sa Ginoo. Kaya restore ka sa Ginoo, sumala sa iyong kabubuton. Kaya kung dili ka niya i-restore, papauli ng punta niya. Tindog ka palihog. Let's pray. Amahan lang ito ang Diyos na makagahong. Thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness. Thank you, Lord, for the life of the Apostle Peter. Na na-fail siya sa nagmaluya siya, labi na yun in areas pagkampo. Thank you for reminding us in 1 Peter chapter 5 na among matagag pagtagad ang among pagkampo. Even casting all our anxiety diha sa imong Ginoo. Lord, among mga fears sa kinabuhi o wala kami nangin watchful, Ginoo. I-remind mo kami through the life of the Apostle Peter to be sober and be vigilant because our adversary, our enemy, the devil, is andam Ginoo na mubungkag ka namo, muguba sa mo Ginoo. At Lord, kung kami, mangayong tabang nimo, ready ka restore, sumala sa imong kabubuton. And help these young people na magpagamit, mubalik yung permilya sa imuhang Ginoo. Yan ang pagmampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa pagpanglikod.